Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Babayak mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ako at Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, isang matungtong galian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, especially sa aton nga mga kauturan nga naka-tune in na sa 585 AM. Kag sa nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Isa mga abyan ka mainit nga Tuesday sa aton nga tanan. August 19, 2025. Welcome mga abyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babayi Ka. Kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Araniata. Sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan, sinuwan ako. Mga abyan, subong nga Martes, isa ka espesyal nga bisita no ang aton nga makaupod in a while. Live no sa aton sa via Zoom. I'm sure no sa aton nga mga kauturan nakita inyo no ang amon dira nga ginpost. Mga abyan makaupod naton sa dili lang malugay ang aton nga 2023 Local Organization President sang JCI Iloilo Ilang-Ilang nga si Ma'am Pauline Ann Onday o kung mas kilala no bilang si Ma'am Char. Kada last Tuesday of the month mga biyerno, naupod naton diri sa aton nga pagpangalakad ang JCI Iloilo Ilang-Ilang sa programa Babayi Ka. Gani later on mga biyerno, hibaluon nato, pamatian nato no ang JCI journey sang aton nga bisita na later on mga biyerno being a baby JC nangin presidente sang local chapter sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. For the meantime, mga biyano, magakuha kita na isang pinangan naton ka latest nga lakat sang panahon. Mainit-init mga biyano, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kwaon nato no ang latest nga weather update ka upod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa aton piyak nga linya, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello everyone. Good afternoon. Muna yung ating latest weather update para sa pong adlaw Tuesday, August 19, 2025. Instantly, nag-affect sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. And then regarding sa ginamonitor natin nga sa Baguio Wanin, nakagwa na ni sa ating yung Philippine Area of Responsibility kag may isa ka LPA na ginamonitor outside sa ating yung Philippine Area of Responsibility.
Ang may kalayanan ni 1,675 km east of Eastern Visayas. Ang ining LPA may medium chance na mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Then, pwede naman sa Western Visayas, maka-experience siya katatang magalumang kalangatan na may mga scattered na pag-ulan pangalat yung panag-oob. Sabi na good sa hapon sa kagabi-ipon, yung coastal easterlies. Mahina at tugtog mo kasarangan naman ang hangin natin na mag-alid sa direksyon east to northeast na magadalas ang makanay tugtog makasaran ng pagbalog ng ating kalagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:40 a.m. pag magatulad din 6:07 p.m. karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update, halin din may Iloilo Tapler Weather Station. Ako si Lenore Sylvester, Madam Ugidya, salamat. Ma'am Lenore, balikan ko lang ang mention mo, no? Ang ini si Bagyo Waning nakagwa na sa PAR, pero may ara kita subong nga isa ka LPA sa sulod sang PAR. May ara kita kang LPA, ma'am, nga ginamonitor outside. PAR. Pero ma'am, ini no nga LPA, no, may chance ba na nga magasulod sa aton sa PAR kaga mag-iwas ang landfall? So far, ma'am, ang hindi nga LPA may chance ang hindi nga magsulod sa atin nga PAR, pero ang possible track niya, ma'am, pa northern man yung iagalagat. Ma'am, may wino, no? Subong mga inoras, no? Magwa, ikaw mainit. Kit may wino ang aton nga maximum heat index nga na record. So far, pinakamataas natin nga na-record, ma'am, dito sa station is 39 degrees Celsius, ma'am, ang ating nga maximum heat index sa buong atin. Pero na-record natin na akagin ng alas 12. Pero may chance pa ini, Ma'am Lenore, nga mataas pagit sa 39 degrees Celsius. Yes, ma'am, possible na mga magtaas pa rin. Siguro, possible mga 2 or 3, ma'am, magtaas pa rin ang ating heat index. Because of this, Ma'am Lenore, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpanamati. Ano lang, stay hydrated, mag-inom sa madamang mga tubig, magtuksok sa mga lightweight, light-colored clothing, and magdala ng fire protection sa init, particularly sa ulan. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Salamat man, ma'am, pag maayong adlaw. Salawat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga kabiyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga water observer sa Pag-asa, Iloilo. So nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility, no, ining si Bagyo Waning. Pero may ara kita ginabantayan nga another pagid nga LPA o water disturbance outside of Philippine Area of Responsibility. And according kay Ma'am Lenore, no, may medium chance na maka-develop sa isa ka tropical depression. Samtang ang ato nga maximum heat index nga na-record subong nga Martes yara sa 39 degrees Celsius. So posible pa, no, according kay Ma'am Lenore, magsaka ini, no, tublas 2 o kung alas 3 sa hapon. Ganito sa mga kauturan nato, as always, no, kung wala sa mga importante, no, nga transaksyon outside, no, sa inyong panimalay, mas maayo gid, no, nga stay, no, sa inyong panimalay, no, kung mga nang nandig kagtuan, pwede naton inino kagtuan after 3 p.m. But sa ato, no, nga mga traffic enforcer, traffic aid nato, mga driver nato, subong tion mga abyan, no, hindi gid pagkalimtan nga mag-inom sang inyo nga tubig. Kaya pangontra nato, no, sa dehydration. At syempre, no, panugyan naton sa aton man nga mga construction worker dito. Ang ibang pag naton nga mga mamumugo, mga amo ni oras, no, make sure gid nga ti nagapahuwayo, nagapanilo, sakit ang init. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:10 sa hapon. As mentioned earlier, mga isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes diri sa programa Babay. Pamatian naton mga abyan, no, ang iya nga JCI Journey. Ano ba no ang nagtulod sa iya, no, nga magsulod sa isa ka
non-governmental organization. Balaan naton mga abyan ang aton nga mga volunteers, ang aton nga mga miyembro no sang NGO. Wala ini sila yami ginabaton nga sweldo no. Ini mga abyan no ang imong pagserbisyo sa komunidad, sa kapareho ninyo. Wala kaniya may ginabaton nga kwarta kanin sa organisasyon kundi iniya no imo nga desisyon, imo nga efforts. Kimi ara gid yung mga abyan nga mga tao nga kung makabulig sila no sa isig kapareho nila sobra pa no sa kwarta ang bili sang ilang nga kalit. Gani mga abyan no later on ibaloon naton mga ben ang iyang istorya sa pagsulod sa JCI Iloilo ilang ina kag syempre no hibaloon naton no sa iya pila ka tuig no sa organisasyon ano ang mga pagpanghangkat no nga along the way iyan na atubang especially sang nangin presidente siya sang local organization. Manami ini mga ben no kiti for those no nga mga estudyante for those no nga luyag magsulod sa ano man nga organization. Ari nga mabatian anay nato. Mapamatian nato ng iya nga istorya. Kung kita makabinag-binag. Hindi lango-lango ang magbutang sang imo nga tiempo. Maghatag sang imo nga tiempo sa isa ka organisasyon. Kumbaga kinahanglan mo pagsulod mo dira. May commitment ika. At syempre no, bilang isa man ka, nanay, paano niya no na balanse ang time niya no for community service bilang isa ka nanay, sa duhano ka kabataan nga naga-eskwela, at syempre bilang isa man ka asawa. Grabe no, amo ning mahambal naton nga ang mga babae kaya gid ya mag-multitask. Left and right yung mga responsibilidad but still ni ara no tiempo para nga mag-serve sa community. So kwao naton later on no, ang iyang mga tips paano no magbalanse sang oras kag syempre mga beno hibaloon tama ng isa sa mga ginaplano no nga aktibidad sang organisasyon intended no for our persons with disabilities so kon PWD. Ini mga beno pinaagi sa projects ng JCI Iloilo ilang ina nga I am able on achieving a better life experience. Paano bala ini no makabulig sa aton nga mga kauturan nga persons with disabilities? Pag ano pag no ang mga programa sang chapter man no, para sa mga babae. Gani mga banini din natong pagpadugayon sa ato nga pagbalik makaupod nato no ang 2023 LO President ng JCI Iloilo ilang inang and at the same time mga biyanong isa sa mga facilitator sang I Am Able Project si Ma'am Pauline Ann Onda. Sumantayan mga biyan ang aton nga pakikinunanon with Ma'am Char sa pagbalik sa programa Babae Ka. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga
pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 sa hapon. Sa gihapon mga abiyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, nagakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Mga layunin, karapatan. As mentioned earlier, mga abiyan, subong nga hapon, Sanay, hirap po kalusugan taglay, makikipaglaban, sa karahasan, isang matutong gali. mamatian natin mga abiyan ang istorya no, sang aton nga bisita subong nga hapon, especially no, sang iyaman nga journey sa pagsulod no, sa isa ka organization kung sa diin ang mga miyembro, puro mga babae. Kag syempre, ito kibuntaman mga abyan, no, iniilang upcoming project na I Am Able intended no, for our persons with disabilities. I believe mga abyan, yari na sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita sa nga hapon, si Ma'am Pauline Ann Onday, o kung mas kilala bilang si Ma'am Charm. Ma'am Charm, good afternoon sa imo and welcome back diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, good afternoon. Welcome back din, no? Good afternoon. Yes, kung sang Kayo advice sa tanan. Yes, kung sang una no aton Ma'am Charm no ginaistoryahan ang natuhoy no sa mga projects no sa JCI no, this time istoryahan nato no ang imo nga journey no, siguro no sa mga tagpalamati naton nga wala idea no ano bala ang nagtulod sa imo no nga magsulod mag-join sa isa ka organization, isa ka all-female organization no. Pwede mo ba na maistorya sa amon Ma'am Charm no the reason behind sini no? Good afternoon, Liwat, no? So, ang nag-push gid sa ako, no, to join JCI, especially JCI Iloilo ilang to be exact, was my desire to serve sa aton komunidad. And of course, to grow personally and professionally as a person. Nang kapangita ako, no, I was looking for an organization nga aligned sa akong values. Sa service, leadership, and of course, empowerment. Women empowerment to be exact. And nakita ako ina sa JCI. Isa pa, inspired ako sa mga leaders nga nauna ko nakilala sa organization. Mga strong, passionate women who really made an impact.
Mhm. Pero ma'am, no, ano nga year ikaw nagsulod sa JCI, no? Kag ano ang mga realization mo, so especially no sa una, mga first few months nimo sa JCI? Nagsulod ako sa JCI, I think 2019. Amo ba to ang baby JC ako sa 2019. And of course, naging fruitful gid ang akong journey sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. And I started attending trainings since JCI Iloilo Ilang-Ilang is a leadership training organization. So gingrab ko gid ang opportunity to attend those trainings that geared me and prepared me as a slowly became a part of different projects as chairman. Ma'am, balikan ko lang ma'am, no, taga Iloilo gid ikaw, di ikaw sa aton diri sa Iloilo. Yes, my parents ang parents ko from Maasin and Kabatuan, pero ako diri gid ako nagdako sa sa Haro, Iloilo City. And diri gid ako nag-eskwela sa Iloilo. And subong nang diri na ako sa Mandurriao kay may ako na akong pamilya. Yun. So diri ko nag-star na sa Mandurriao. Yes, and speaking of pamilya, Ma'am Charm, no, pinakabilog or may ara na bala ikaw kabataan? Yes, I have 2 kids. My eldest son, Sander, grade 8, and Iya, who is grade 3. Bawdo na nung doon. Wow. Grade 8 ka grade 3. Tsakto Yes, and si Sander, no, kung duman sa aton ng mga tagpalamati, isa ini siya sa mga na-interview man, no, during our Sports Zone nga program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo because he is a member of football team sa ilang school. Yes. Westbridge Football Club. Ma'am, of Westbridge. Yes. And gin-mention mo, ma'am, no, kaina nagsulod ikaw sa organization 2019. So ano ang mga first nga mga projects nga imo nga gin-spearhead or gin-intrahan sa pagsulod mo sa JCI? Kiti kung madumduman ko last time sa interview ko sa president kay Ma'am Pamplino nga before ikaw mangin regular member, may ara ikaw kung baga nga spearhead nga isa ka project. So in your case, ano ang imo nga project? So 2019, nag-spearhead ko sa project of youth leadership youth leadership awarding or awards for the youth sa JCI. So I think it's a national program sa JCI nga gina-celebrate naman diri sa aton syudad sa Iloilo. So amo ang YDEA. And then may man ako spearhead na project nga ang Ilongga Awards na nagahatag kita pasudungog sa mga women leaders naton diri sa Iloilo City and sa province of Iloilo as well. Doon mo lang dumduman ko. And then kadamo actually trainings and projects sa nga naintrahan ko man bilang baby JC. And then little by little, I found my footing and gained confidence. So nag-enjoy gid ako sa community projects, sa leadership trainings, kag syempre ang mga banting sa sisterhood, tama gid ka importante. So sang nangin regular member na ako, mas damo pag gid ako mga responsibilities kag opportunities to lead sa chapter. So eventually, nangin part man ako sa board of directors, and that really pushed me to grow as a leader. Of course, it was challenging, pero tama gid ka fulfilling. Pero ma'am, Charm, no, how does it feel to be working side by side sa mga babae? For me, here in JCI Iloilo Ilang-Ilang nagabuligay gid kami. The warm welcome of the chapter sa akon, dako gid na nga bulig nga nagpasan ko ang mga challenges nga naging faced ko sa organization, how to start a project, how to communicate with the partners, and also paano kita mag-establish ang rapport natin sa mga beneficiaries.
And it helped me. My sisters helped me with that to paano ko mangin better man no, sa pag-uyat sa mga proyekto sa JCI Iloilo ilang-ilang. So, kanami, gid sang feeling nga magka-work ka no sa mga upod mo nga babay. Kay, actually, it really depends upon you kung open ikaw no sa help sa mga sisters mo. And ako yung believe ko nga you cannot lead as one. So, nami kidya nga open ka to hear suggestions and kung ano man ang bulig nga mahatag sang imo nga mga sisters sa organization. Yes. Marami ma'am no kay ginhambal mo nga you cannot lead as one person alone no kinahanglan nimo no kumbaga ang bulig no sang ibang nga tao especially ang imo dira nga mga upod no sa JCI Iloilo ilang-ilang, but learning all of this Ma'am Charm no within the organization, paano mo ini na-apply no outside sa imo nga life naman no bilang isa ka private person? Siguro I'm just giving myself grace no, and you don't have to be perfect sa imong role every time. What matters is siguro nga you show up no with love, with purpose, and of course with authenticity. Daw amo na siguro. Yes. And ma'am noon 2019 nagsulod ikaw sa JCI Iloilo ilang-ilang no, and less than 10 years gani or less than how many years no 3 years to be exact or 4 years naging presidente ikaw sang aton nga local organization. So how does it feel? Ano ang nabatsyagan mo no sang ginhambal nga ikaw no ang mangin next nga presidente kiti we know no bilang isa ka presidente bisag someone nga nagalid sa isa ka organization hindi lango-lango kumbaga no ang responsibilidad nga yara sa imong abaga. Of course, the overwhelmed ka sa una-una no, makudaan ka gid no sa responsibility. Pero maybe because sa kadugayon ko sa JCI ilang-ilang and ginalook back ko kung paano ako nag-umpisa. I always go back to the reason why I am here in this organization. And that fuels no ang akong purpose nga mag-lead. Yes, doon na-overwhelm ka una, pero kung balikan ko nga aari ako di. And then, do gatawhay lang pala. Kaya balaan mo kung ano ang risk. So, of course, that is to serve not only the community, not only my chapter, of course, ko no, sa organization nga maka-give back man ako bala sa mga past presidents, sa mga upod ko man sa mga friends ko nga nagbulig man sa akon when I started in JCI. And then I was given a chance to be president and I ginambalaan ko no kaulingon ko nga ti tsimpo ko naman para nga magbulig kag magbalik sang bulig nga ginhatag sa chapter sa akon. So mo lang na siguro nung ginabalikan ko lang gid ko why I am here and what is my purpose why I am here in this organization. Para do magtawhay lang ang struggles that I will be facing sa pagka-president that time. Pero Ma'am Charm no, prior sa pagsulod nimo no sa JCI, ikaw mismo personally may ginaintrahan ka nga ibang pagiging organization or nagaubra ikaw sa mga community activities? Siguro for the I don't have organization. Wala ako maginaintrahan na organization, no. Pero for the community, doon mo na man abi ang akon nga ginkadakuan gid bala no sa akon family sa family sa mother ko that we do community projects nga mga gagmay lang ako community projects sa amon nga banwa sa Kabatuan. So siguro dira na-inspire na ako to do that. And nakita ko no sa mga tiya ko, sa mga lola ko that every summer kung ano lang, makakayanan naman ng mga help for the community or sa mga barangay dito ng ginabuhat ina namon. And that inspired me to join an organization. Kay balaan ko, there is more nga mabuligan ko kag mas ako ang ako na reach kung
nagkakaupod ako sa isang organization with the same goal sa mga upod ko sa organization na pareho kami isang goal Yes. to help and serve the community. Ma'am Charm, sang naging presidente ikaw no sang 2023 no. Ano ang mga projects no nga imo nga gin-implement no especially no nga nakabulig no sa community nato kag sa mga kaangay naton nga mga babae? Projects during my term no sa 2023, isa sa mga major initiatives namon was amuni ang I Am Able no for persons with disability. We had a medical mission and we also provided livelihood opportunities for the PWDs to help them become more self-sufficient dito sa may Nueva Valencia, Guimaras. Siguro napilian ta ini nga community because this is the farthest barangay sa Guimaras sang healthcare facilities. And of course, because PWD, no, nung may mga bulong gid sila nga kinahanglan nila nga mabudlayan sila magpa-check up para marisitahan, para makuha ang libre nila nga bulong. So, ang ginobra naton kita ang nagkadto didto kag hatag sang aton serbisyo sa ila para mabuligan sila nga hindi man sila mabudlayan nga makakuha sila sa bulong. So, for the livelihood, nagpartner kita ni sa ISAT nga school nga nag-teach kita sang rug making, no? Para sa ilang mga free time, at least may bisihan sila, kag at least may gamay sila nga income man, no? By doing that. Also, we partnered with Australian Embassy para sa Philippine-Australian Friendship Day where we promoted cultural relations through and we also brought awareness no para sa mga to share advocacies between Philippines and Australia. Kag amo man ni ang nagbulig no sustain sang aton nga project sa JCI Iloilo ilang-ilang sang 2023 para ma-push ang mga projects naton because of this fundraising as well. Also, we have a partnership with JCI Manila. We also spearheaded a big project sa Cabanatuan. Gin-demolish nato ng isa ka old and abandoned buildings ang isa ka elementary school sa Don Catalan Elementary School. Kag ginpatindugan ini sa clinic kag library. This is also to address both healthcare and educational needs ng eskwelahan dito sa Cabanatuan. Yes. And lastly, siguro ginpadayon taman ang mga legacy. Of course, ginpadayon tagid ang legacy projects ng JCI Iloilo ilang-ilang and naghatag and we prioritize also to empower our baby JCI members no nga gintagaan naton sila kay actually do amo ginaya sa JCI no Related sa health, ano ang reason behind this no? Yes. I'm a registered nurse man, no? And siguro that's why nga daw ka-close man sa heart ko ang about healthcare nga proyekto para sa aton nga mga beneficiaries naton sa JCI. And that is why siguro nga though medyo close gid ang heart ko of giving projects related to healthcare. So, subong ma'am no right after sang imo nga term no as president no 2023, ano na ang ginakabisihan mo sa subong kay ti tapos na ang imo nga term? Of course, I'm still helping no basta masarangan lang. Nagabulig kita gihapon sa mga proyekto sang aton chapter. I still mentor projects in PWDs, Tiendas Ilongas, ang Ilongga Awards, para to support projects of Sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang Mamba Bato?
Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:38 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kagakong inyong alagad, Maria Grace Aranyata. Sa gihapon mga abyan, no, aton nga kaupod sa aton nga pagpangalagad sa bunga hapon ang aton nga bisita, live sa Zoom, si Ma'am Pauline Ann Onday, ang aton nga 2023 LO President sa JCI Iloilo Ilang-Ilang, kag facilitator sa 2025 I Am Able Project. So yari, nagbalik sa aton si Ma'am Charm. Ma'am Charm, no, liwaton ko lang ang aton nga question, no, antes kita na utod ka ina, no, right after sa imong nga term, no, sa 2023, no, ano na ang ginakabisihan mo sa Subong? Yes, no, Ma'am Marian, ang aton. So, so natapos ng akong term, of course, we are still here, no? I am still here sa JCI Iloilo Ilang para mag-mentor sa iba natin nga mga members for their projects like sa PWD naton, sa ang Ilongga, sa Chandas Ilonggas naton, no? Ang bazaar naton nga ginahiwat naton sa festive kag sini nga year kaduwa kita nagsyanda sa Ilongga sa Festive Mall kag sa Atria. So also nag-help man ako, no, for the mental health project sa aton chapter. And of course, syempre busy gid kita sa aton duwa ka bata and sa gamay namon nga negosyo. So, ma'am, no, ang balikan ko lang ang about sa I Am Able. So, the organization is also planning, no, nga maghiwat sa another round of this project sa Guimaras. Ano ini siya ang target naton? Kagami ara na ba kita target nga number of beneficiaries naton? So, our beneficiaries, no, is we have 53 PWDs, no, sa Valencia Guimaras. And ang target namin gintani, no, is this August 21 na kay holiday. Kay subong nga year, mag-partner kita, no, sa eskwelahan man sa akon bata, no, kay gusto Manila mag-partner sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. But my son is not a member of the student council, but we are partnering with the student council of Westbridge School sa sini naton nga 2025 naton nga I Am Able. Ugaling, no, na nagahulat pa kita sa availability sa mga aton nga para katila indeed kung ma-check up sila sa mga doctors, no, kaya mo man aton usually ginaobra na before na kita magpanghatag sa mga bulong nila nga makapa-check up sila balaluwat hindi palayo yun sa ilang nga puluyan pakadto sa sa healthcare facility nila sa Guimaras. And syempre hindi man sila ma-accommodate, no, sa ila kadamo. Hopefully maka-confirm ang aton mga partner physicians and sa gapamal medical mission para sa PWDs naton sa Nueva Valencia Guimaras.
Actually, this August 21 na tani, no, sininga holiday kay magapartner ang mga bata, no, sa Student Council of the Westbridge School sa aton. But of course, nagahulat pa kita sa confirmation sa mga doctors naton nga partner. But we are still open, no, kung basi libre ka mo da, may doktor tanda nga pamati, no, nga libre ka mo nga mag-upod sa amon sa August 21 para sa medical mission nga ini. JCI Iloilo ilang is very open, no, for doctor volunteers to join us sa aton nga project nga ini sa Guimaras. Yes. Ma'am Charm, no, sa mga babae, no, nga nagapamati subong nga hapon, no, diri sa aton nga pagpangalagad, no, bilang isa Ma'am Charm ka babae, no, nga naka-experience man, no, sa pag-lead sang isa ka chapter, no, ano ang himo nga ma-advise, no, sa mga nanay, no, nga naga-face, no, sa pareho nga journey sa imo, no, kag ano ang imo naman niya nga message sa ila or tips kumbaga, no, sa women nga gusto mag-join, paano nila mabalanse balano ang ilang time bilang isa ka nanay, bilang isa man ka asawa, no, kag bilang isa man ka working professional. Yes, to all amazing women, no, listening right now. So, never doubt your strength, no. Tagid pag-i-ano aton nga masarangan nga obrahon. But of course, we also need to learn to ask for help. No, don't be afraid to say kung ano man ang aton nga kinahanglan. So dapat naton baluon ang aton nga mga priority sa aton kabuhi and always remind ourselves why we started, no. Sa amo ni nga aton nga ginaobra pa nga permit manguton tagid ang kaugalingon ta why we started, because that will fuel us, no, to continue of what we are doing. And also to the moms and women's out there, you are more capable than you think, no. Ang leadership, service and motherhood, hindi ni sila roles nga naga-compete with each other, no. They can actually fuel each other. And you have the power to lead, to inspire, and also to make a real change sa aton nga balay, sa aton man nga ulubrahan, sa aton nga community. We just have to continue to rise, to lift others, and of course, ipanumdumon gid naton, no, remember gid naton that your voice and your actions matter. Yes. So padayon lang, ladies, the world needs more empowered women like you. Yes. And for those Ma'am Charm na nagapamati, pag inusubo nga, hapon pa si Miluyag, ikaw tamyawon, no? Kung pasalamatan, take this time. So hello lang siguro, no, sa tanan nga JCI Iloilo ilang ladies nagagapamati subong, no, kay sa tanan nga gapalamati, no. So madamo gid nga salamat Ma'am Marian, no, nga ginimbitar mo naman ako liwat diri sa Radyo Pilipinas. Do hindi gid ako kapangindi basta Radyo Pilipinas ang pag-imbitar sa ako na. Yes. And kami Ma'am, no, diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, thank you so much for saying yes once again, no. Thank you sa paghatag sa amo, no, sa mga balita man diri, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kabay pa hindi ini last time nga makaupod ka namon diri sa aton man nga pagpangalagan. Madamo nga salamat Ma'am Charm, kag maayong hapon sa imo. Thank you. Mayong hapon. Babae ako at may silbi There you have it mga biyan, si Mama Pauline Ann Onday, o kung mas kilala, no, bilang Ma'am Charm. sa mga usapin. Sa aton man nga pakikinunanon sa iya, no, sa iya nga pag-share sa iya nga JCI journey hali sa bilang baby JC hasta nga naging presidente, kag sa mga tips niya mga biyan, no, especially sa kababainhan. May pa mga biyan, no, nga kita, no, nga mga babae. Actually, di lang kita nga mga babae, no, even men. Kabay pa, no, we find strength sa aton nga kaugalingon para nga maka-create kita, no, sang madamo nga oportunidad sa aton nga komunidad, especially sa kapareho nato, babae man o kung lalaki, kung ano man dira nga dyan.
So once again kay Ma'am Charm, no, madamo gid nga salamat sa imong nga time nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Oras 1:49 PM antes kita mga biyano magtakop. Magakuha kita na no sa isa ka live report ari mga biyana Police Regional Office 6 naka-aresto sa 87 ka wanted persons sa ginpatigayon mga abyan nga 15 ka adlaw nga manhunt operations. Agon magdulong sang sini nga balita ang ato nga police beat reporter si Sir Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sir Paul, mayong hapon. Mayong hapon yan, kag sa tanan naton nga tagpalamati na dakpan sa Police Regional Office 6 ining 87 ka wanted persons sa ginpabaskog nga manhunt operations ining nadakpan sa kapulisan umalin Agosto 1 tubtob Agosto 15 subong nga tuig. Sa nasambit nga numero 18 ang most wanted persons. Magsiling kita nga most wanted persons yan amon yung mga may mga bulubugat nga kaso nga isang rape, murder, kag 69 ang other wanted persons. Ang ari naman yung mga kaso nila sini ginalakipan sang robbery kag physical injury mga hindi light offenses no? Yes, para yes. sa sining heinous crimes nga isang rape kag murder kag suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan nagbunga ang dedikasyon sa kapulisan para matagaan hustisya ang mga nabiktima sa wanted persons kay sa pag-aresto sa mga wanted persons ma-resolve ang kaso gina-expect man ang pagnubo sa krimen kay ang ini nga mga wanted person hindi na makahimo liwat sang krimen kay ara na sila sa presuhan kag committed ang PRO6 nga pabaskugon pa ang kampanya agon maaresto ang mga nabilin nga wanted person sa Western Visayas. Ginapangabay sa PRO6 ang mga pumuloy nga mangin mabinantayon kag maghatag sang impormasyon nga makabulig agon madakpan ang mga wanted persons sa komunidad. Yun. So 15 ka daw lang Sir Paul 87 gid no ang nadakpan nato nga wanted persons. Kadamo gid and we hope ma-sustain ini sa aton nga kapulisan. Yes, madamo nga salamat Sir Paul. Yan balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas. Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano, ang report ni Sir Paul Tarosa tuhoy mga biyano sa pagka-aresto sa 87 ka wanted persons no sa ginpatigay nga 15 ka adlaw nga manhunt operations sa aton man nga PRO6. May mga biyano magaserbe nga leksyon sa aton dira no nga kauturan no nga nagapalagyo, may mga salabton sa layi, may mga serbe no nga start nga warning sa inyo. Diin man kamo magkagto, pangitaon kamo sang aton nga kapulisan. Makikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:52 PM. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Diri sa programa Babae Ka. Ibulag natin yung shout out. Maayong hapon kay Ma'am Monica Parrenio. Maayong hapon man no kay Ma'am Noela. Gamayon Tarosa. Kay Maria Clara, ang Facebook page no, ngalan niya si Maria Clara. Si Sir Emilio Tarosa Jr. Kay si Ma'am Aldea, maayong hapon. Good afternoon man kay Ma'am Stacy. Magdesisyon para sa Kag sa ibang paginatunong nga mga kauturan nga nagatutok sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo kag syempre sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM. Madamo gid nga salamat sa iyo. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga biyan ako na lang gid si Maria Grace Aranyata kag ini ang Babae Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.